Hello mga ka-investor, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito tayo sa ating weekly investing video. So before tayo mag-start, pag-usapan natin, 'di ba? Bakit ba natin kailangan mag-invest? So nag-i-invest tayo para matalo natin yung inflation. So 'di ba pag sinabing inflation, pagtaas ng bilihin 'yan. Dati yung bigas 20 pesos lang isang kilo na, pero ngayon 50 kilos, 'di ba? Ah, but in reality, ang nangyayari is bumababa yung value ng peso, no, ng currency natin. That's what's really happening here. Kaya lang sinasabi nila tumataas yung bilhin, pero in reality talaga is nawawalan ng value yung peso or yung currency natin. Okay, so pangalawa kaya tayo nag-i-invest is para magkaroon tayo ng retirement fund, educational fund, or life saving funds, no? So depende yan sa inyo. Kung kunyari, yung anak mo kapapanganak pa lang at alam mo na gusto mong mag-ipon para sa college niya, rather than ipunin mo yung pera, it will be better na invest mo sa stock market since ang horizon naman natin is 5 to 10 years. So it's a long-term active investing, no? So tapos gumagamit din tayo ng dollar cost averaging. So weekly, ang yung video natin is weekly, no? So dire-document natin yung pag-i-invest natin para makita natin kung talagang kikita ba yung pera natin. So syempre, sa Pilipinas, normally every 15 days, no? Every 15 days naman talaga yung sahod natin. So ayun, depende sa inyo. Sa abroad kasi nung nasa Middle East ako, every month ang sahod. So, kada sahod nyo, mas maganda itabi nyo, magtabi kayo. Pag nalabas nyo na lahat ng expense ninyo, liabilities ninyo, and then tsaka kayo mag-invest sa stock market, no? Pero syempre, hindi dito financial advice, gawin nyo yung due diligence kung mag-invest kayo sa individual stocks, no? Tapos, gumagamit tayo ng fundamental analysis. So, tinitignan natin yung mga gandang company. Ano ba yung mga company na within 5 to 10 years mag-i-stay? So, ang ginagawa natin ngayon is yung Philippine stock portfolio natin, no? So, dino-document natin yung pag-invest natin, okay? So, ayan nga, titignan natin within 5 to 10 years kung magiging profitable ba tayo. Then, lastly, 5,000 yung allocation, weekly allocation natin dito sa ginagawa nating portfolio. Okay? So, punta na tayo sa portfolio natin, guys. Ayan. Kung makikita nyo dito, nakalagay dito, market value is 173,000 sa left side, guys, mga ka-investor. So, 173,569 yung value ng investment natin. So, etong ito yung current value niya. Okay? Tapos yung lugi natin, ang sabi kasi ito red. Sabi dito, negative 2,531 and 58 cents. And equivalent siya ng negative 1.43%. Ibig sabihin, sa span ng pag invest natin, lugi tayo ng ganitong presyo. Siyempre, hindi pa kasama yung fees dyan. So, ulitin ko lang, sinimulan natin yung portfolio natin November 2023. Okay? So, within 5 years. So depende kung magbubulan ba ang Pilipinas ng within 3 years, hindi natin alam. Walang makakasabi. So, kaya yung horizon natin 5 to 10 years. Okay? So, sa ngayon, malugi yung portfolio natin. Pero, di ba, kung pinanood nyo yung mga nakaraang video, since weekly naman tayo gumagawa, may sa mga nakaraang video na nagkaroon tayo pinakita ko yung mga dividends sa totoong portfolio. Kasi almost the same lang din naman yung pinag-i-investan ko. Kung ano yung ini-investan ko doon, nilalagay ko rin dito. Okay? So, ayun nga. Punta tayo sa individual stocks natin. Ang sabi dito, mga ka-investor, ang pinaka main loser natin or yung biggest loser natin sa stocks is TFHI or yung Top Frontier na kung saan lugi tayo ng almost 18%. Pangalawa, All Home. Etong Top Frontier Holding Company yan. Ramon ang may-ari niyan. Then, etong All Home, All Home is para siyang Home Depot. Yun yung katumbas niya. Mga decoration ng binebenta, yung mga furniture, no? So, yun yung All Home. Manny Villar ang may-ari niyan. All Home, ang CEO niyan, Manny Villar. And then, All Home siya. Home Depot or IKEA yung katumbas niya, no, sa abroad. So, local siya.
Yan, Vista Malls, ang laki rin ng lugi natin, 1.95. So, syempre, from the word Vista Malls, no, Manny Villar pa rin yan. Okay? Yun yung mga biggest loser. Syempre, hindi naman puro loser lang. May mga winners din tayo. So, biggest winner natin sa individual stock is Converge. Okay? Nag-rally yung Converge, no? RFM, syempre Globe, and PLDT. Kung isipin mo yung tatlong puro ano tayo, no? Puro mga ano natin, mga company natin na biggest winner is yung mga telco natin. Okay, or not telco and mga internet provider natin, no. So pagdating naman dito, ang sabi dito is pinaka-konting allocation, ang titignan niyo yung weight. Okay? Sa allocation natin, kulang tayo ng Monde. Okay? Sa Monde, ang medyo mababa natin, tsaka RFM. Okay? So, RFM wag muna, Merrimart, hindi rin ako gaano kumpiyansa dito kasi tinignan ko yung mga ano ng Merrimart, no. Hindi ako gaano confident sa kanila. Kaya medyo wag muna tayo mag dollar cost average. Pupunta tayo kay Sirtec at Monde. Later pag-usapan natin 'yan. Ngayon, punta muna tayo sa no, hindi diyan. Tignan ko lang. Okay, wala dito ito. PSEI, i-click ko muna mga ka-investor. Okay, so papakita ko sa inyo yung chart ng PSEI. So hindi tayo nagka-candle dito, no. Ang tinitingnan lang natin is yung moving average or yung price action ng PSI. PSEI, da pinag-uusapan natin 'yan. Uh, ito yung sorry, pwede bang tanggalin to? Ko lang to para malaki. Yan, ito yung ang PSEI is yung tinatrack nito yung 30 na pinakamalalaking company sa Pilipinas, which is yung mga blue chip company. So, nandito tayo sa right side ngayon, guys. Ayan, tignan nyo yung ano natin. Yan. Itong nasa around 6,700 tayo. Last week, nasa 6,300 lang tayo. Okay, medyo hindi siya ganong makita. Pasensya na, ilipat ko dito. Ayan. Itong bandang kanan kayo tumingin. So, 6,700, around 6,750 tayo ngayon. Last week lang, nasa 6,300 tayo. So, nakabawi yung stock market natin. Okay? This is a one-year chart ng PSEI. Nag-bottom yung PSEI around October 2023 sa left side. Ito, kung makikita nyo. Ayan, dito siya banda nag-bottom, no? 5,800 something. So, ibig sabihin, medyo umaangat ngayon yung PSA, yung mga blue chip company ng Pinas. Okay? So tinatrack lang natin para malaman natin yung kung kamusta ba yung overall health ng stock market. Okay? So just to give you some background, around 2018 nag 9,000 yung PSEI natin. Yun yung maximum or pinakamataas na price. Okay? 9,000. So, pag nasa 9,000 na tayo, indication yun na pwede ka na mag-invest. I mean, not invest, pwede ka na magbenta. Okay? Pero depende. Kunyari, kung yung Converge, kung magto 200% pwede tayo mag-take profit, di ba? Tapos pag bumaba, magbibili ulit tayo ng Converge na stock. So, depende yon kung yung individual stock is tataas ba yung presyo ng todo or mag-overbought ba siya. Pero yung market, pagka around 8,500, 9,000, pwede na tayo magbenta. Okay? So, yun yung maganda yun. Parang meron kang guide, malalaman mo, mataas na yung stock market. Yung di ba, buy low, sell high, di ba? So, pwede na tayo magbenta by that time. Okay, so punta naman tayo sa news bago tayo maglagay sa stocks natin. Sabi dito, PH economy grows by 6.1% on average during Marcos term. So ayun nga, so magandang balita to sa atin, no. So kung mapapansin nyo, hindi agad siya nagre-reflect sa price kasi kung tutuusin yung natin, yung investment natin mababa, 'di ba? Lugi tayo ng almost 2%, 'di ba? Pero sabi dito, ayan, economic managers earlier said Philippine economic growth from the third quarter of 2022
to the first quarter of 2024 hit an average of 6.1%. So tumataas yung ekonomiya natin, no? Sabi nila. Pero hindi mo kasi ganong maapektuhan 'yan. I mean, hindi ganong magre-reflect biglaan 'yan dahil dito. Balik lang tayo dito. Hindi ko pala na ano. Dahil sa interest rate. Okay? Hindi mo siya ganong mararamdaman dahil sa interest rate, no? Dahil mataas yung interest rate natin, hindi mo ganong maramdaman na gumaganda ekonomiya ng Pilipinas. Kumbaga may lagging effect. Okay? Yung interest rate, 6.5% yung interest rate ngayon sa Pilipinas. And sa ngayon, ibig sabihin, I'll give you an example. So yung negosyo, si Jollibee, uutang sila sa bangko, no? Dahil gusto nila mag-expand. Ngayon, ang kailangan nilang bayaran is minimum 6.5%. Di ba? So, yung mga negosyo, hindi sila makapag-expand. Dahil nga 6.5% yung ano natin, yung interest rate. Kasi way back noong 2021, nasa 2% lang yung federal interest rate ng Pilipinas. Di ba? Kung sa 1,000, di ba? Kung sa 100 na lang, para hindi mahirap. Kung 100 pesos ang utangin mo, kailang magtutubo ka ng 6 pesos and 50 cents. Di ba? Maliit lang. Pero kung pag-uusapan natin, bilyon. Paano kung 1 bilyon, 10 bilyon yung kailangan nila? Di ba? Napakalaki nun. Di ba? Kaya, hirap-hirap umutang yung mga negosyo ngayon. Okay? So, kaya nagre-reflect yan sa stocks natin. Ang unang-unang naapektuhan kapag tumataas yung interest rate is yung real estate. Dahil sa real estate, naka-tied up doon, di ba? Kunyari, magbibili ka ng bahay, may interest rate yun. Excuse me guys, doon naka-tie up yung sinasabi natin 6.5%. Isipin mo na 2021, pag bibili ka ng bahay, 2% lang yung interest. 'Di ba? Milyon yung uutangin mo, 'di ba? As an individual, masakit 'yun kung 6.5% yung tubo kumpara mo sa way back na 2% lang, 'di ba? So ayun. Yun yung isa yun sa pinakamalaking importanteng information kung magiging investor ka as a long-term active investor, kailangan tinitingnan mo yung interest rate. Kasi yung money supply na apektuhan pag mataas yung interest rate, hirap yung mga tao mag-expand, syempre yung mga bilihin din, 'di ba? Minamatch nila kasi sa inflation 'yan. Okay? Ngayon punta naman tayo sa mga news, no? So ang papansin niyo, hindi tayo nagche-check ng chart, ang tinitingnan lang natin is yung mga news. Kagaya nito, AGI invests $172 million to transform Manila's tourism with new port upgrade and west side development. So, pwede nyo na lang tignan yan, no? Pwede nyo i-research yan. So, ayan nga, AGI, individual stocks yan. So, nag-invest sila, no, para mapaganda yung tourism natin. Siyempre, mas maganda yung tourism ng Pilipinas, mas maraming pupuntang mga turista. Kaya, kikita tayo, di ba? Parang domino effect lang yan. Tapos sabi dito, owning 7-Eleven just got sweeter. Paterno. So, ito si Paterno, siya yung Paterno-led Phil 7 boost dividends after strong cash flow. So, siya nga, yung 7-Eleven, no? Nagbibigay sila ng malaking dividend, no? So, CEO si Jose Victor Paterno. So, ayun, kung 7-Eleven shareholder kayo, congratulations, nagbibigay sila ng mataas na dividend ngayon. So makikita mo naman yan, ang kinagandala pa nag-i-invest ka sa Pilipinas is, alam mo 'di ba? Nandito ka, kunyari, yung Pure Gold, pag pumunta ka sa Pure Gold, maraming tao sa Pure Gold. Ibig sabihin, makikita mo na, ba't mababa yung stock ng Pure Gold? Tinignan mo yung financial statement nila, yung net income nila, revenue nila, 'di ba? Tapos nag-visit ka rin sa mga store nila, ang dami pa rin naman bumibili. So, 'di ba? Minsan dahil sa effect ng may mga macroeconomics na tinatawag na kagaya nga ng interest rate, 'di ba? Isa 'yan sa mga. Tapos yung mga Pilipino nagtitipid dahil nga mataas yung bilihin, 'di ba? So, ayun 'yon, nakakaapekto. So, ayun nga, so mga ka-investor, ang paglalagyan natin ngayon is yung Monde. So, maglalagay tayo sa Monde ng yun nga 2,500.
Hindi ko na ipapakita, pasensya na kasi nakaano ako. Punta na lang tayo dito, ito-type ko na lang, no? So, ayan. Punta tayo dito. Monde is 2.5 per, 2,500. Kasi 5,000 yung allocation natin, di ba? Next one is Sirtec. Sirtec, 2,500 din. Okay? So, sila yung pinakamababa yung ano natin, no? Oh, hindi siya nawawala. Punta muna tayo sa iba. Okay. Yeah, sorry. So, ayun guys, dito natin ilalagay yung dalawang ano natin, yung stocks na hawak natin. So, Sirtec, 2,500 and Monde, 2,500 din, no? Okay? Si tig 2.5 siya. So, si Monde, dahil nga medyo mababa yung holdings natin doon, yung weight, ibig sabihin yung percentage niya sa portfolio natin, kaya tayo maglalagay, tsaka Sirtec, no? So, ayan, i-add ko na lang siya, medyo mahirap kasi dito gawin ngayon, no? So, papatong siya dito, no? So, sa 173, magiging almost 174,000 yan. Okay? So, ayun nga, mga ka-investor, hindi to financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. So, kapit lang. Like sila sabi, have patience. Di ba, may mga dividend naman tayo na nakukuha. So, talagang ang stock market sa Pilipinas kasi parang more on matured stocks na tayo. So, talagang hindi ganong tumataas kagaya sa US, may tinatawag na growth stock. Dito kasi puro matured companies. Ang habol mo dito is yung dividend at the same time, siguro 3 to 4x maximum. Tapos benta mo na. Okay, so salamat sa panonood and I'll see you in the next video and bye for now.